Breaking news! Handang magpaimbestiga si Pangulong Marcos sa bilang palasyo. Mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, ako po si Jazz Vlog. Bumabati po sa inyong lahat. Ito, rekta na kagad tayo mga kababayan. Meron tayong nakalap na chismis. Makikipag-chismisan muna tayo mga kababayan. Nakuha ko po ito sa social media mga kababayan. Makikipag-chismisan lang tayo. Oo. Ito basahin ko lang yung pahayag dito. Breaking news, sabi rito. Handang magpaimbestiga si Pangulong Marcos sa bilang palasyo. Ipinahayag ng Malacanang na bukas si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng isinasagawang pagsisiyasat sa umano'y anomalya sa flood control project. Ayon sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, nakatanggap umano si Marcos ng hanggang 10 million mula sa kontratista ng Department of Public Works and Highways, DPWH, noong 2022 elections. Iyan po ang breaking news natin na ating nakalap mula po dito sa Philippine Center for Investigative Journalism, mga kababayan. Eto nga po, mga kababayan, ito nakikichismis lang naman tayo. Handa raw po. Kasi napabalita na po ito nung mga nakakaraang araw na ang ating Pangulong Bongbong Marcos po ay nakatanggap di umano ng donasyon din. Parang katulad din yung nangyari kay Senator Chis Escudero, mga kababayan. Ayan, bukas daw ang ating Pangulo na maimbestigahan, mga kababayan. Malalaman. Yan ay isa sa mga nakalap natin at namarites natin, mga kababayan. Hindi naman siguro marites ito kasi ang nag-ulat nito, mga kababayan, ay Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ pala. Kung ano-ano na naman ang sinasabi mo, Kajas. PCIJ pala yun. Oo. Malalaman kung sino kaya mag-iimbestiga rito. Sabi nga rito sino mag-iimbestiga? Si Secretary Buying Rimulya kaya ito mag-iimbestiga? Parang walang mangyayari pagka ganun, mga kababayan. Yun. Isiningit lang naman natin. Pero hindi po yan ang ating pag-uusapan, mga kababayan. Ang pag-uusapan natin ay tungkol dito, isang news din. Ito ay mula sa SMNI na kwinisyon ni Senador Ping Lacson ang presensya ng CIDG. Ito nga po, mga kababayan, ito kasing si Bryce Hernandez, mga kababayan, ay binigyan ng pansamantalang kalayaan doon sa kanyang pagkakakontempt para sa ganun ay makakalap ng ebidensya sa kanyang mga aligasyon. Ito po, basahin ko lang po ito mga kababayan mula po sa news ng SMNI Integrated News. Ito, Lacson, kwinisyon ang CIDG. Ayan. Kwinisyon ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson ang presensya ng CIDG sa bahay ni ex-DPWH Engineer Bryce Hernandez na pansamantalang pinauwi upang kumuha ng ebidensya sa maanumalyang proyekto. Giit ni Lacson, walang dapat kinalaman ng CIDG sa operasyon ng committee. Yan po ang sabi ni Senator Ping Lacson, mga kababayan. Ito po, mga kababayan, kung nasusubaybayan po ninyo yung isinasagawang
investigasyon diyan nga po sa maanumalyang flood control projects, itong si Bryce Hernandez ay may mga aligasyon at nadawit pa nga po yung pangalan ng dalawang senador na si Senator Jinggoy Estrada at saka si Senator Joel Villanueva, mga kababayan. Pero kung nasusubaybayan niyo po lahat ng investigasyon, tila baga nagmumukhang sinungaling po itong si Bryce Hernandez sapagkat batay na rin sa pagtatanong doon mismo sa investigasyon ay pinatutunayan ng mga taong binabanggit ni Bryce Hernandez na wala pong kinalaman itong si Senator Jinggoy Estrada at nakita naman po natin sa investigasyon kung papaano gumawa ng mga faking Viber messages na yun ang naging basihan nitong Bryce Hernandez sa kanyang mga aligasyon. Napatutunayan na wala pong kinalaman itong dalawang senador, mga kababayan, kundi ito lamang ay isang kasinungalingan, mga kababayan. Pero hindi pa po dyan natatapos ang investigasyon, mga kababayan, sapagkat etong si Bryce Hernandez daw ay mayroon pong ebidensya, yun nga po, yung kanyang kukunin sa kanilang tahanan, kaya pansamantalang pinauwi po itong si Bryce Hernandez. Para malaman natin ang kabuuan ng ulat na yan, mga kababayan, panoorin natin tong video ito sapagkat dito po ay ipapaliwanag ni Senator Ping Lacson ang tunay na nangyari, mga kababayan. Ito po. Yung operation, when Hernandez was brought out of the premises ng Senado, it was upon his request. Oh. On record, during the hearing, payagan daw siya malift yung kanyang contempt order at para makalabas, para ma-submit yung mga dokumento, para merong mag-support do sa kanyang allegation. So, initially, parang I was reluctant kasi sabi, unang pumasok sa isip ko, baka sasalisi, tatakas, or baka magtatago Paano kasi tatakas siya? frozen na yung bank accounts niya. So, but, I slept over it and the following morning, I called up the Senate President. Sabi ko, on second thought, payagan natin kasi isugal na lang natin, baka nga nandun yung mga ebidensya. Nagsusugal ito. So, early morning, Sugal na daw. Saturday, inescorta na siya, 6 o'clock. Ang binigyan namin pass is 6 a.m. to 6 p.m. So, nagulat nga yung OSAA, si General Aplasca. Oo. Kanina, he reported to me nga na biglang may sumunod na si IDG. Ngayon. So I question. Sabi ko, this is an entirely Senate operation. Masama kaya And kung this may was CIDG? done upon the request of the person himself. So we didn't need any search warrant, diba? Kasi voluntary. So doon nagkaroon ng glitch. Ako, I was of the impression nung una, nadala na nga ng OSAA yung computer Nagulat na lang ako nung kagabi, wala palang nadalang computer, naiwan pala doon. Stop ko lang saglit doon mga kababayan. Kung napansin nyo, sabi ni Senator Ping Lacson, nag-report yung Sergeant at Arms ng USAA. Sabi niya, nadala na nga po yung computer Nadala na po yung computer, sabi niya. Pagkatapos, nagulat ako na hindi pala nadala o naiwan. Paano nangyari yun, Senator Ping Lacson? Ito papansinin nyo, mga kababayan, ulitin ko po sa bahaging yun. Para lang sa ganun ay ulitin natin sa bahaging yun. Nandali Ito. Nadala na nga ng OSAA yung computer Nagulat na lang ako nung kagabi, wala palang nadalang computer, naiwan pala doon. Nadala na nga po yung computer, nagulat daw siya, wala palang nadala at naiwan po doon. Mga kababayan, parang pinagluluko po tayo rito. Senator Ping Lacson, nadala na nga po Bakit kayo magugulat na hindi nadala at naiwan pala doon? Ano ba talaga, Senator Ping? Nadala ba talaga o naiwan? Mga kababayan, gusto ko lang pong bigyan ng punto. Kasi malinaw yung sinabi ni Senator Ping Lacson na nadala na yung computer. Okay? At ang pinag-uusapan dito, mga kababayan, ebidensya ito
Hindi basta-basta kaso po ito. Ito po ay yung pinag-uusapan dito ay tungkol sa flood control at yan po ang kontrobersyal ngayon. Yan po ang maingay na usapin ngayon sa buong Pilipinas. Bakit naman ganun na nadala na, ha? Nadala na, pagkatapos ay hindi pala nadala at naiwan? Pwede mo bang sabihin ng ganun sa mga pwede bang ganun na nandun na nga po at nadala na nga po tapos iniwan? Ano bang klaseng yan? Ano ba yung mga pumunta diyan, mga ito mga kababayan may mga kumbaga loopholes dito eh. May mga butas eh. Sinabi niya na nadala na. Okay? Dito nadala na nga po eh. Pagkatapos sasabihin mo na hindi pala nadala at naiwan, mga kababayan, maniniwala po ba kayo sa ganong mga statement, sa mga ganong pananalita? Kami po ay nagtatanong lang naman, Senator Ping Lacson, dito po sa statement po ninyo. Mga kababayan, kayo po ang mismong makakapansin at huhusga dito sa pinagsasabi ni Senator Ping Lacson. Hindi natin inaano rito si Senator Ping Lacson Ang inaano natin dito mga kababayan, yung kanyang sinasabi parang hindi maayos eh. Opo, hindi maayos. Parang contradiction po mga kababayan eh. Naalala ko tuloy yung nagtuturo ng contradiction. Ito, tuloy natin. At ulitin natin sa bahaging yun. Ito. Nadala na nga ng USA yung computer eh. Nagulat na lang ako nung kagabi, wala palang nadalang computer, naiwan pala doon. Nadala na ng Because USA nagkaroon na ng pagbago na isip. So, paano nyo kukunin ngayon yan, sir? Well, I gave them until 12 o'clock noon time today. Sabi ko doon sa Sergeant at Arms, you tell Hernandez and the lawyer na hanggang 12, pag hindi sila bumalik doon, I will cancel the legislative immunity na binigay sa kanya. And we will... Yan na naman mga kababayan, nabanggit na naman itong legislative immunity. Napakaliwanag po yung paliwanag ni Senator Rodante Marcoleta tungkol po dyan mga kababayan. Ang legislative immunity, Senator Ping Lacson, ay para lang po sa mga legislator. Kapag sinabing legislator, Senator Ping Lacson, ang pagkakaalam po namin, yan yung mga mambabatas. Bakit legislative immunity ang ibinibigay nyo kay Bryce Hernandez sa halip na witness protection program? O kaya yung tinatawag na testimonial immunity kung mayroon tayo niyan sa Pilipinas. Kaya lang wala pa po. Kailangan pa daw amyendahan, sabi ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Mga kababayan, alam kaya po ng ating Senador Ping Lacson yung kanyang sinasabi tungkol dito? At ano kaya ang kanyang batayan? Bakit ganito? Na sa kabila ng katotohanan na ang legislative immunity ay para lang sa mga mambabatas, bakit ito ang ibinibigay kay Bryce Hernandez? Nagulat lang ako mga kababayan, ay meron na palang magnanakaw na mambabatas. Sabagay, marami niyan mga kababayan, marami niyan. Kasama na pala, dapat pala hindi gano'n lang sinabi ko. Pasensya na po kayo mga kababayan. Dapat palang sinabi ko, ito palang si Bryce Hernandez ay kasama sa mga legislator o kaya mambabatas. Bakit natin kasama si Bryce Hernandez sa mambabatas? Binigyan siya ng legislative immunity. Hindi po ba yun ang sabi ni Senator Marcoleta? Na ang legislative immunity para lang sa mga mambabatas yan, mga kababayan. Mga kababayan, napag-aalaman natin at nakikita natin, itong si Senator Ping Lacson ay pareho lang din ni Senator Tito Soto po ito. Ng kanilang sinasabi, palibasa magkumpadre po ito,
mga kababayan. Tuloy natin, tuloy natin. Pag hindi sila bumalik doon, Mm. I will cancel the legislative immunity. Mm. na Ibig binigay sa sabihin, kanya. binigyan. And we will not recommend him to be admitted into the Witness Protection Program. Remember, yung admission doon is upon the recommendation of the Senate President. So I don't know, hindi ko pa alam yung development. Umalis po ulit si Bryce kanina. I don't know, hindi ko pa na-check kasi nandito nga. Tinan mo, hindi niya alam. That we have to find out. No? Kasi bigla silang sumulpot doon. Sir, dito, nasa radar screen ba kung sino yung ino-audition nila for WPP or for... Ano yon? Dito. DOJ yon, DOJ. Pero sir, dito wala silang... Wala kasi nasa domain ng DOJ yon. Okay. Under DOJ yung WPP. Oo, tama yun. Recommend sila entirely up to them, no? Yeah, right. Ayun, mga kababayan, napansin nyo na hindi niya alam kung umaalis itong si Bryce o hindi. Hindi ba't ito ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan? Bakit hindi niya alam na umaalis itong witness? Hindi po ba, mga kababayan? Hindi kaya may nangyayari ditong magic na naman? Hindi po kaya may mga nangyayaring lutuan na naman dito sa mga bagay-bagay na ito, mga kababayan? Beno, hindi po kami nanghuhusga, mga kababayan. Kaya lang, base dito sa mga salaysay ni Senator Ping Lacson, kayo na po ang huhusga, mga kababayan. Kayo po ang mismong makapagsasabi. Paki-comment nyo nga po dito sa baba ng ating comment section. Kung ano po sa palagay nyo ang maaaring mangyari dito sa investigasyong ito. Beno, mga kababayan, ito lang ang aming mamarites po sa inyo sa araw na ito. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat. Ano man po ang inyong ginagawa at nasaan man po kayo, mga kapatid, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, magandang umaga po, magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi, at lagi po kayong mag-iingat sa inyong paggawa.